Hi guys, Milove Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Hangman, the Nine of Cups, the Four of Wands, and the Moon. Okay, so parang sa susunod na mga araw, merong magkakatotoo na hiling mo. Okay? Na pwedeng nagkaroon na ng realization itong tao na to. At ayun nga, mukhang gusto niya na magkaroon kayo ulit ng relationship. Pero, we have here the Moon na parang may nakatago na agenda. May ibang intensyon, parang ganun. Kahit nasabihin natin, na-realize niya na gusto kanya or gusto niya magka-relationship kayo, ang tanong, bakit? Parang ganyan. Yun yung hindi clear. Okay? So we have here the Magician, the Queen of Pentacles, the Eight of Pentacles, and the Sun. So si Magician, talagang may pagka-manipulative or user. Okay? So, pwedeng gusto niyang makipagbalikan sa'yo kasi may kailangan siya sa'yo. Maybe you are someone na stable in other aspects of your life, na maybe ikaw yung isang tao na pwede niyang asahan or pwede niyang parang kapitan, ganyan, na emotionally, financially, pwedeng ganun. Pero, with the Eight of Pentacles here, ibig sabihin naman, mag-e-effort naman siya. Parang gagawin naman niya yung makakaya niya para maayos yung relationship ninyo na dalawa. And parang mag-e-effort naman siya para mapasaya ka. Okay, siguro, in a way, yun na yung sukli, kumbaga. Or yun yung way niya para makuha siguro from you kung ano yung kailangan niya. Okay? And then we have here the Lovers, the King of Pentacles, and the Nine of Swords. At dahil dyan, syempre, napapasaya ka niya nakikita mo yung effort niya. So, magiging lovers ulit kayo, magiging magkakaroon ulit kayo ng committed relationship. But again, we have here the Nine of Swords. Na kahit na masaya kayo, at the end of the day, parang may gumugulo pa rin sa isipan mo. May something talaga hindi talaga malinaw sa'yo. Nararamdaman mo. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles and the Ten of Wands. So, maaaring parang ano kasi siguro siya. Hindi ko alam kung happy-go-lucky ba tong tao na to. Magastos ba itong tao na to? Marami ba siyang inaasa sa'yo? Marami ba siyang mga problema na kailangan ka niya para tulungan mo siya sa mga problema na to? Hindi ko alam, hindi ko sure, pero mabigat, no? Parang ang dami niyang bagahe na maaaring na ipapasa sa'yo. Na parang feeling mo problema mo yung problema niya. Na pwedeng minamanipula ka niya
to solve those problems or tulungan siya sa mga problema na yun. Okay? And then we have here the Hermit. So, ikaw, medyo mas lalo ka tuloy nag-iisip dito. Mas lalo ka nagdududa, nag-overthink. Parang nakipagbalikan ba talaga siya sa akin dahil mahal niya ako or dahil ba sa kailangan niya ako. Pero ayun nga, nasusuklian naman niya, kumbaga, ng happiness. But still, yung thought mo na mahal ba niya ako? Parang yun yung sisira sa'yo. Okay? Pero I feel with the Hermit here, matalino naman si Hermit, hopefully, magkaroon ka rin ng realization at mapagtanto mo talaga kung ano yung intention niya sa'yo at kung ano yung dapat mo na gawin. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Emperor, the Death card, the Four of Swords, and the Star. Okay, so, base sa mga barahan na to, mukhang mas magiging matibay yung kalooban mo sa susunod na mga araw. Maaari rin naiiral yung pride mo. Lalong-lalo na kung halimbawang merong nanakit sa'yo, pwedeng sasabihin mo sa self mo na hindi pwede na sinasaktan-saktan ka lang. Parang feeling mo kailangan na merong magbago sa sarili mo. Feeling mo kailangan mo munang asikasuhin yung sarili mo to recover, parang ganyan, to relax. And maaring may mga gusto kang mangyari para sa self mo na matutupad sa mga susunod na mga araw. Okay? And then we have here the Two of Swords, the Eight of Swords, the High Priestess, and the Queen of Wands. So, sa mga susunod nga na mga araw, mas iiral yung utak mo. Mas magiging wise ka sa paggawa ng mga decisions. And kung halimbawa na you feel helpless before or you feel like natrap ka sa isang sitwasyon, maaari nga na this time magkakaroon ka ng lakas ng loob para umalis sa kinalalagyan mo. Na kahit na natatakot ka, kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, mas papahalagahan mo yung sarili mo, yung pride mo, na mas mainam nang umalis ka, mag-move on ka na, kaysa naman nandyan ka at nahihirapan. Okay, so magiging confident ka dito with yourself na you are trusting na something good is about to happen to you. You just need to make those first steps, okay? And then we have here the Temperance card, the Ten of Pentacles, and the Knight of Swords. So yes, meron nang paparating sa'yo na maaaring naitadhana para sa'yo, na magkakaroon kayo ng stable and committed relationship. Na parang this is already the perfect timing for you. Kaya siguro biglang nakaramdam ka na ay kailangan ko ng kumilos. Okay? Kasi parang kumbaga the stars are aligning, the universe is moving for you, so you need to move also. Okay? And then we have here the Devil and the Hierophant. So again, soulmate card. So ito talaga yung soulmate mo about to come to you, find you, and be
parang maging kayo, okay? Maging committed kayo. And then we have here the Five of Pentacles. But again, you need to start walking. Okay? At first, you will feel sad, lonely, alone, ganyan, na feeling mo walang nangyayari. But wag kang panghihinaan ng loob. Kasi at the end of the road, there is someone waiting for you who is destined to be with you. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Star, the Hermit, the Ace of Swords, and the Lovers. Okay, so mukhang merong wishes being granted here na pwedeng nagkaroon na ng realization itong person mo, kaya mag-reach out siya sa iyo to clear things with you and to be lovers again with you. Okay, so aayusin ninyo, lilinawin ninyo kung ano yung sitwasyon ninyo na dalawa. Pwede rin na aamin siya sa iyo kung ano talaga yung tunay niya na nararamdaman para sa iyo, or pwedeng may mga aaminin siya sa iyo. Okay? And then we have here the Seven of Cups, the Knight of Pentacles, the Knight of Swords, and the Three of Swords. So malaki yung possibility na you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, pwedeng nagkaroon ng third-party situation dito before, or pwedeng naghiwalay kayo nitong tao na to dati. So, isa yun sa mga liliwanagin niya sa'yo na maaaring hindi ka naging priority nitong tao na to. Isa ka lang sa mga naging options niya, pero this time, maaaring handa na siya na ikaw yung gawin na priority at sa'yo magkukumit. Okay? And then we have here the Hierophant, the Devil, and the Page of Cups. So, ayun na nga, parang handa na siya dito to really commit to you and talagang pagtibayin yung bond ninyo, yung connection ninyo sa isa't isa, and para kayong starting all over again, and getting to know each other in a deeper sense, okay? And then we have here the Judgment card and the Six of Wands. Again, parang the both of you will be making the best decisions para sa relationship ninyo na dalawa, and mararamdaman mo na talagang pinaprioritize niya yung relationship ninyo na dalawa. And then we have here the Five of Cups, which means nga na parang nanghinayang din kasi itong tao na to sa kung ano yung nangyari between the two of you. Kaya parang this time, parang redemption, or ginagawa niya yung makakaya niya para bumawi sa'yo. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.